Mainit na balita. Ang mismong nagyabang nito ay walang iba kundi ang founding chairman ng CPP-NPA-NDF, si Professor Jose Maria Sison. Sabi niya, itong mga Makabayan Black Party List na ito ay mga legal front organization namin. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. Fake news at red tagging issue na ibinabato laban sa SMNI. Sinaway ng veteranong broadcaster, NTC, napahiya sa mga argumento ng mga batikang abogado ng SMNI sa naganap na pagdinig ng Senado. Isa sa mga usapin ngayon, ang issue ng SMNI na ilang buwan na ding naging laman ng mga balita. Sinimula na nga ang pagdinig sa Committee on Public Information and Mass Media sa pangunguna ni Chairperson Senator Robin Padilla na talagang isa sa mga pumalag sa di umano'y illegal na suspensyon ng SMNI na ayon pa sa kanya ay hindi nabigyan ng patas na proseso at posibleng nahaluan ng pamumulitika. Sa kasagsagan nga ng pagdinig ay natalakay ang di umano'y issue ng pagre-red tag ng SMNI sa mga party list na kasapi sa Makabayan Bloc na di umano'y front organization CPP-NPA-NDF. Ayon nga sa veteranong broadcaster na si Jason Sa, ay walang nalabag ang SMNI sa issue ng red tagging dahil nga hindi naman nang galing sa kanila. Ang paratang na ito dahil inamin na ito mismo ng founding chairman ng Komunistang Kilusan na si Professor Jose Maria Sison noon. Allow me to mention in passing the following. Dito nagkaroon, Mr. Chairman, ng kontrobersya. Ang isa pong binabanggit nila, ang SMNI daw ay naging daan para sa red tagging. Bibigyan mo natin ng historical perspective yung salitang red tagging. Yung pong mga pagre-red tag o pagtawag na front organization, yung Kabataan Party List, yung Gabriela, yung ACT o Alliance of Concerned Teachers, ay hindi po nanggaling sa media. Ang mismong nagyabang nito ay walang iba kundi ang founding chairman ng CPP-NPA-NDF, si Professor Jose Maria Sison, na dating tinitingala po namin bilang mga aktivista ng araw. Ang sabi niya, na-available naman po ito sa worldwide net na pwedeng i-download ng ating secretariat. Sabi niya, itong mga Makabayan Black Party List na ito ay mga legal front organization namin. Dagdag din niya na ang mga nasabing party list ay binansagan na ng Anti-Terrorism Council ng bansa bilang mga komunistang teroristang grupo kaya't hindi maaaring tawaging pagre-red tag ang nasabing issue. Pinuntod din niya na wala di umanong fake news na kanyang binigyang linaw. Legal front organization namin sa CPP-NPA, which by the way, Mr. Chairman, was designated by the Anti-Terrorism Council as Communist Terrorist Group. So hindi ho kami ang nagbansag na sila ay kaibigan, kaanib o kabalikat ng CPP-NPA. Mismo si Mr. Sison ang nagsabi noon. Kaya kung nababanggit sa mga balita na sila ay front organization, it is only in deference to the pronouncement made by the founding chairman himself that this Makabayan Black Party List are theirs. So, maingat po kami doon. Kaya nga palagi namin sinasabi na designated communist terrorist group. Base ho yan sa mismong gobyerno na nagatas na itong mga grupong ito. In fact, 2 days ago lang, Mr. Chairman, ay inulit ng Anti-Terrorism Council na sila po ay communist terrorist group. So, hindi po namin mawari bakit kami tinatawag na ang aming kasalanan ng nagre-red tag. Kasi, katunayan, kung susundin mo natin ang alituntunin ng broadcast, nandito naman yung mga taga-KBP, dapat yung mga kalaban ng Estado hindi na ini-interview. Pero yung mga traditional mainstream media, ang malayang nag-i-interview kay Mr. Sison at iba pang mga pinuno ng CPP-NPA. So, malayo po sa katotohanan
ng SMNI ay nagre-red tag. Pangalawang dinadahilan po ng NTC, base doon sa request ng House, kami raw ay nagpapalaganap ng fake news. Apat po yung binanggit nila. Pangalawa, yung fake news. Ako po maglilimampung taon na sa industriya ng pamamahayag. At ako rin po ay nagturo. Wala po akong natatandaan na salitang fake news. Wala akong fake news. Ulitin ko, Mr. Chairman, fake news is a media jargon coined by PR specialists and crisis managers to parry prying newsmen on controversies or controversial issues involving scandals. Ngayon, inaakusahan nila na ang SMNI ay espousing fake news. Sinampahan pa ho ng kaso yung isang anchor namin na dating Pangulong Rodrigo Duterte on the basis of spreading fake news, which by the way was dismissed by the prosecutor. Now, ang tingin nga ho namin, if this was the anchor or the predicate of the suspension order for SMNI, dapat sana ho, pagka-dismiss ito ng prosecutor, without, hindi naman namin pinapangunahan yung legal department ng NTC, dapat nilip na nila yung suspension namin. Pero hindi ho nagtuloy-tuloy po na yung dating 30 days, naging indefinite na. Samantalang yung nag-aakusa ng fake news, na-dismiss nga yung kanyang kaso. Nagpahayag din ng kanilang legal na punto ang mga abogado ng SMNI. Ayon nga kay Attorney Suplico, ay tila ba walang fair play na ginawa sa SMNI at tila nga raw ay tuluyan ng kinalimutan ng NTC ang mga rules and regulations na kanilang sinumpaan bilang kawani ng gobyerno. Nakakaduda din di umano na ang complaint laban sa SMNI na nakalagay ay ang NTC mismo na tila ba'y nagpapahiwatig daw na mayroong kabulastugang nagaganap. Nung nangyari pong pagsara, nabigla ho kami kasi akala ko po mayroong due process clause yung ating saligang batas. Ang due process clause po ay nakikita po yan sa section 1, Article 3, Bill of Rights. Unang-una po yan. Lahat po na provisions ng Bill of Rights, sumusunod po doon sa Article 1. Nakalagay po yan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of the laws. Nung bumagsak po sa amin yung suspension order, yung 30 days, wala po kaming kamalay-malay. Nung bumagsak po yung indefinite suspension order, wala rin po kaming kamalay-malay. So, ano ba pag ibig sabihin ng due process clause? Simple lang fair play. Fair play lang po. Wala na po. Yun ang pagkaintindi po ng taong lumalakad sa kali ng ordinaryong tao. Ano bang due process clause? Mahirap i-explain Dalawang salita, fair play. So kami ba ang karoon ng fair play dito? Parang wala po Wala po kaming fair play dito. In fact, pati yung sinabi nila na nag-operate daw doon sa Rojas City, yung isang stasyon namin na sinara na namin para po mag-comply doon sa 30-day suspension order. Nag-operate daw, hindi namin nakita we were never made to confront the evidence against us. Pati lang po yung ito po yung kaso po complainant yung NTC. Ngayon ako nakakita po na sa kanilang tribuna, sila po complainant. Mahirap po yung wala. Oo. Nangyari nga may pre-hearing conference. Alam niyo yung pre-hearing conference nung tinawag ng isang araw? Katulad po yan ng pre-trial conference. Ang abogado po hindi basta-basta pupunta doon. Kailangan po represented kayo. Kailangan meron kayong special power of attorney na bit-bit. Kasi among others, baka pwedeng arigluhin. Baka pwedeng ilimit yung issues. Baka pwede pong ilimit ang number of witnesses. Nakakatawa ko, pero absent sila sa kanilang tribuna. Ang NTC po, complainant sa sariling tribuna, absent din siya sa pre-hearing conference. Parang lahat na rules ng NTC ito tinapon na sa bintana Hindi ito ang NTC na kung saan ako nung kumpisa ng practice, Mr. Senator. Iba na. No? Sana po alalahanin nila yung kanilang sinumpaan na dapat pag pumasok po ang isang kawani ng gobyerno, ay nagsusumpa po yan. Lahat po yan. No? Mula presidente hanggang ordinaryong janitor.
na to protect and defend the Constitution and give every man his due. Kiramdam ko po hindi po ito na naalala ng commissioner at sa kanyang dalawang deputies. No? At nalulungkot po ako na 91 pa ako doon nag-practice 1991, 89 bar po ako. Ngayon ko lang nakita ng NTCI yung kanyang rules, hinapon na sa bintana. Maraming salamat po, Senator. Yun din kay Atty. Tolentino na hindi na sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ng NTC at diretso na sa pagsuspindi sa kanila nang wala man lang ginawang hearing at mga notice na talagang kaduda-duda. Paliwanag din niya na nagpadikta lamang ang NTC sa resolusyon ng House of Representatives na wala naman di umanong koneksyon sa kanila bilang isang ehekutibong ahensya ng gobyerno at isa nga itong klarong paglabag sa kanilang mga patakaran. Linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC? Wala po investigation po. As based lang po sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. Yung NTC po nag-issue ng 30-day suspension last December 19, 2023. Ang basis ng NTC is only a mere resolution from the House of Representatives. Hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. It's just a mere resolution from the House of Representatives. May mga grounds po ang NTC or even the Congress, ano daw yung mga violation natin. May sabi nila fake news, mga false information. Ang sabi ko naman, may provision po tayo sa ating saligang batas na about the protection of freedom of press and freedom of expression. And my jurisdiction, any government agencies na gumagawa ng order na might affect freedom of press and freedom of expression are presumed unconstitutional. Absolutely po, hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Ang basis po nila, kasi sabi po ni the good commissioner na may basihan daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang kanilang or order, the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, nakalagay po sa order nila, as determined by the House of Representatives per resolution number 129.